Hello guys, magbibigay ko ng tips para mabilis makaalis papuntang Taiwan. Okay? Ito mga tips sa mga bagong aplikante papuntang Taiwan. Ang mga priority talaga nila ngayon yung bagong aplikante, yung mga ex-Taiwan. Ayaw ng mga agency. Kasi mga pasaway na daw, marunong na. Ngayon, tips para sa inyo to ha, sa mga bagong aplikante. Makinig kayo sa sasabihin ko. Halimbawa, mayroon ka ng GO. Ganito yung GO mo, wala kang alaga, maglilinis ka, yung ganun, o kanong, basta, kung ano yung nakalagay dun sa job order mo, oo ka lang. Huwag kang sabihin, ayaw ko niyan kasi hindi naman yan ang gusto ko. Huwag kang mamili. Kasi guys, sabi ng agency, dito ko palang namili ka na, tanggapin mo kung anong GO na ibigay sa'yo ng agency. Tanggapin mo. Sige mo, ugo ka lang dyan. Kasi, mayroon namang job order na ganun. Tapos pagdating mo dito, hindi naman gaya no. Halimbawa, maglilinis ka. Tapos may mga matanda. Pagdating mo dito, matanda lang kasama mo. Wala kang ibang kasama. Mga anak na sa ibang bahay. Mga ganun ba? Kasi karamihan dito guys, ang mga matatanda, bihira lang talaga sila magkasama sa buong pamilya. Bihira lang talaga yan. Mabibilang yan sa daliri. Ang karamihan talaga dito, isang bahay, yun ng alaga mo. Tsaka si lula, si lolo, ganun lang talaga karamihan dito. Minsan sa condominium, kayo lang dalawa ng alaga mo. Kaya kung anong mga GO dyan, tanggapin mo. Tapos guys, pagdating mo dito sa Taiwan, nandito ka na. Tapos salbahe yung alaga mo, nananakit, nananampal, mga ganun. Hindi ka nakatulog, wala kang pagkain. Pwede ka nang magreklamo, lumipat ka. At least nasa Taiwan ka na. Pwede ka namang lumipat eh. Magpalipat ka sa broker mo na salbahe yung alaga ko, nananampal, hindi matulog, ganun. Tapos wala namang pagkain na supply, ganun. Pero mag-video ka rin para may ebidensya. Yun, pwede kang lumipat. Pero kung halimbawa, salbahe yung alaga mo, tapos hindi matulog, tapos araw pwede ka na matulog kasi kung kayo lang, hindi ka naman, sige, maglinis ka, maganyan. Tapos mabait naman yung amo mo, pagtiyagaan nyo. Kasi ganun ako eh. Hanggat kaya ko magtiyaga talaga ako. Lalo na pag mabait yung amo ko. Tapos, hayaan ka lang sa trabaho mo, hindi ka pinupursige na, siglinisan mo yun. Nagtsatsaga talaga ako kasi intindihin mo rin yung alaga natin. Kasi yung mga alaga talaga natin, may mga sakit talaga yan sila. Lalo naman yung dementia na sakit, di mo talaga maintindihan ang ugali. Kaya, mahaba ang pasensya ang dadalhin natin papuntang Taiwan. Okay guys, kasi ang ano natin pumunta dito trabaho. Tapos may mga may sakit. Basta hindi mo maintindihan ang ugali. Pero karamihan naman dito guys, ang mababait talaga yung mga employer. Tapos kung wala ka naman pagkain, pwede ka namang magreklamo sa agency, sa broker. Huwag mong sabihin na hindi ka makatawa, ganun, kasi wala kang cellphone, dito yung cellphone na sa atin. Tapos mayroong mga amo may wifi naman sa bahay. Kung wala ka namang wifi, pwede ka namang bumiling card. Okay, guys, sana may matutunan kayo dito. Habaan ang pasensya natin at huwag mamili ng job order sa Pinas pa lang tayo. Kung anong job order, tatanggapin natin. Kagaya ko, nung job order ko, yung una kong papuntang Taiwan, job order ko, Malayon Bukid, pinaka-bukid. Hindi ako nagreklamo. Tapos sabi nung agency ko, ito yung job order mo. Ganito si Lula, alaga mo, bedridden, bukid, sa palayan, sa gitna kayong palayan. Basta wala ka makitang 7-Eleven, kalsada, basta bundok. Bundok talaga. Tapos sabi niya, okay lang naman yan kasi si Lola lang mag-isa sa bahay. Tapos yung amo mo, may mga kanya-kanyang bahay. So, go ako. Tapos isip ko, hayaan mo na. 3 years lang naman. Kung hindi ko naman gustuhan, pwede naman akong lumipat. Ganun. Tapos, go ako.
mabilis lang ako, wala pang 3 months nakaalis na ako. Tapos akala ko hindi totoo, mga gano'n ba. Pagdating ko talaga dito sa Taiwan, uli ako no'n, talagang totoo ang layo ng biyahe namin. Akala ko, madali lang. Pero iniisip ko kasi, mayroon akong, tawag nun, mayroon akong lending. Tapos, ang importante sa akin, meron akong wifi sa bahay. Eh, walang wifi yung amo ko kasi hindi naman sila mayaman. Meron akong card. Tapos, ang importante sa akin, meron akong communication sa pamilya ko. Di baling, nasa bukid ako. Basta pagising ko, guys, ang makikita ko yung mga kambing, mga baka, yung mga palay, mga ganun ang nakikita ko. Pero sagana sa prutas. Tapos wala pa kaming tubig, mag-ano pa ako dun sa kapitbahay namin. Talagang pinagtiyagaan ko. Pero yung amo ko mabait. Tapos hindi ako maproblema sa pagkain kasi every other day meron yung ipag ng amo ko pumupunta dun sa bukid, magdadala ng pagkain. Kung anong gusto ko, kung anong request ko, ganun ibibigay ko. Anong gusto ko, ganun magsawa ka talaga sa pagkain. Kaya kahit bundok yun, pinagtsatsagaan ko kasi mabait sila. Tapos, kami lang naman sa bahay ni Lola. Tapos, ah, kailangan ko ding magtiyaga kasi meron akong linding kahit pero nawala na kasi si Lola. Pero kahit wala na akong linding, kung ganun naman talaga ang trabaho ko, si Lola, mabait yung amo ko, pagtiyagaan ko hanggat ilang taon. Kasi mabait si Sir. Tapos, basta mga gulay, kahit mag-harvest ako, magtanim yung amo ko ng gulay, tumutulong ako, pag umuwi siya, hindi ako nagre-reklamo. Kasi nga, magaan lang naman ang trabaho. Tapos, sanay naman tayo sa bukid, sa hirap, ganun. Kaya, naggulang. Kaya, pinagpala, basta magtiis tayo, guys. Pero si Lola mabait kasi ready na si Lola. Kaya, tiyaga talaga. Pero hindi pa ako marunong mag-Mandarin nun, kaya nagtiyaga talaga ako. Si Sir di rin marunong mag-English, kaya translate lang kami sa cellphone. Okay guys, sana yun lang ang tips ko ibibigay sa inyo. Tiyaga at di mamili ng trabaho. Okay guys, sana may natutunan. Thanks for watching. Bye!